Cheers, Cheers. guys! Salamat po. Amen. So, meron tayong Ay, sarap nga ng shrimp. sauce. And then we have crabs, corn, mussels. And dahil birth month niya, magbibigay ang Dampa. dampa ng calamari. Yes. So, yan. We will enjoy this. And I'm so hungry. And let's eat. Let's eat na. Naghanap ng gulay. No? Wala bang okra dito tsaka bagoong. So, kamusta naman ang birthday mo? Wala, nasa Doha lang. Naghanap ng kikisel. Ay, hindi pala. Nagpakain din ako ng lunch noon. Tapos? Pero parang 6 na tao lang in-invite ko. Okay. Tama ba? 2008 ka gumraduate ng college? Tama ba? Ayun, tama nga. Yung memory ko. Actually, late na ngayon eh. Bakit? Kasi pumasok ako ng college 2001. Dapat nauna. graduate na ako Okay. 2000. So, parang 7 years. 7, 8, sinabot na. yes. Dahil nga, alam mo, sumisegue ako dati no Oo. kolehiyo. Nag-ano ka sa entertainment? Entertainment industry. Na-influence ni mama. Tapos, dahil doon, medyo naging irregular sa klase. Tapos, hindi ako pumasok ng isang SEM. Tapos, hanggang naging irregular na talaga. Kaya na-meet ko si Divine. Si Divine, 2008 din. Sabay-sabay kami. Pero siya kasi 4 years. 4 years nga lang talaga kinuha. Kasi mag-graduate siya ng marketing dati. Second course na niya. Second course na. Okay. Hindi ko alam ba't pa siya nag-accounting siguro kasi, di ba, meron silang accounting field. Oo, meron sila. At siya ata ang ano doon, kaya... Ang harap nun. Ang harap ng sauce. Alam na. Tapos ano lang nga tayo, isang beses lang kita naging classmate, di ba? Isang sem lang pala yun. Isang sem lang. Sa isang subject. Tatandaan ko lang kasi noon, nandun tayo sa apartment mo. Yun lang ang recall ko ng memory na hindi ko makakalimutan. May picture kasi. Pero naalala mo, meron tayong, dalawang subject kita classmate. Meron tayong isang subject na lahat tayong 5 nakaupo sa harap. Ikaw, ako, si Divine, Diba? Hindi ko na naalala. si George, tsaka si Christian George, Borja. Christian. Tayong 5. Pero nung namatay si Christian, nandun ka ba? Nakapalaw ako. Grabe yun. As in, it was a shock to me. Tinago pa nga nila sa akin yun eh. Hindi na ako pinagkatiwala kasi bandal-dal ko. Siguro nung, alam mo yun yung parang, siguro naisip nila na kung sabihin kasi baka ipagsala. Pero parang hindi ko alam kung ako ba yung matutuwa o ano. Basta nung time na yun, parang may practice sa graduation. Hinanap ko yung si Christian noon. Tapos, hindi lang sila nagsasalita. Oo. Hanggang sa... Pero alam mo yung story. Naalaman ko na afterwards, nung sa ano na ata yun, living na. Oo. Wala. Hindi ako nakapaglibing nun kasi nasa ano kami, nasa Palawa ko nun. May nagbalita na lang sa akin. Di ba? Ako naman nagulat na lang na parang, ha? Wala akong kaalam-alam. First time ko umiyak sa ganun na iba pala yung feeling pag talagang pinasaman kayo. Oo. Kasi takot talaga akong tumingin sa kabaong. Pero nung time na yun, nakaramdam ako na parang gusto ko pa siyang tanggalin sa kabaong. Ngayon, yakapin ko siya mga ganun. Parang hindi mo akalain na nakita mo lang siya nung parang few weeks, tapos bilang, ha? Oo. May ganun na nangyari. Kaya nga. Pero I felt like, somehow it was like a blessing in disguise. Kasi at least namatay siya na hindi niya kinidil yung buhay niya. Oo. Sakit yung kumuha sa kanya. Sobrang nalungkot siya eh, no? Pero kay George, may balita ka pa. Kinsa na si George, di ba? Sa Facebook ko lang kasi nakikita eh. Oo, sa Facebook lang din. Kilala mo si Eileen? Oo. Arthur? The reason why na napunta ako sa condo na yun, dahil sa kanya.
Dahil kay Eileen. Oo, kasi pinost siya sa Facebook na nagpa-renovate sila. Sabi ko, ang ganda. Tapos tinanong ko siya, which nag-regret ako na doon ako lumipat. Oo. Ah, okay. Bakit? Kasi, alam mo yung totoo talaga siguro yung, I mean, kasi syempre sa atin, di ba? We always opt for mura kasi kala mo nakatipid ka. Oo. Yung place kasi na nakuha namin, which dahil nga kay Eileen, dahil doon siya nakatira. Mura lang siya for 34 square meters na 1 bedroom. Pero nung binili ko yon, hindi ko nakita. Alam mo sa picture lang mga ganyan. Ah, grabe! Oh, Mars. Bumibili ka ng ganun kamahal na bagay nang hindi mo nakikita. That's one of my greatest. Yun yung isa sa biggest regret na naging decision ko. Dahil lang kasi, alam mo yung, sabi ko nga, baby ko si asawa, kaya ako nahihirapan. Eh, yung lugar na yun, malapit lang sa work niya. May question ako. Kung may makakausap ka ngayon na gusto bumili ng condo, bahay, or whatever, real estate, ano yung marirecommend mo? Marirecommend mo ba ang condo? I've never wanted to have a condo ever since. Kaya lang kasi parang that time nga sa situation namin mag-asawa noon. Yun lang yung madali na available through pag-ibig. Kaya kinuha ko. But, never ako naging ano talaga. So, nung nagka-condo ka, would you recommend it? No, however, kung you really opt for a condo, ang marirecommend ko before buying, huwag nang gawin yung ginawa ko first. But apart from that, ang bawat condo, especially kung yung condominium is already built at may mga nakatira na, bago ka bumili, check mo ang pages sa social media, let's say Facebook. Tingnan mo kung merong page yung lugar na yun. Kasi normally, pag may community na, gumagawa sila ng sariling page, diba? Tama. Pumasok ka doon, and then mag-fishing ka kung kumusta yung ano, marami bang reklamo ang mga nakatira doon about sa kung ano man. Regarding facilities. Second, kung you're opt for, ano yan? RFO? Oo. Tama? Ready for occupancy. Ang kuhanin mo yung mga pasalo na lang. Kasi yung pasalo, mas mura mas sila. mura. Okay. Hindi ka na, kasi, kesa naman bibili, kunwari, yung pasalo na yun is ano lang. Ay, wow! Happy birthday. Happy birthday. Thank you. So, yung kupasalo na yun is nabili lang nila, let's say, 200,000. Tapos ngayon, ang presyo 1 million na. Kung bibilin mo siya ng RFO na yung bagong-bago, gumastos ko ng 1,000, eh may nagpapasalo, 250 lang. O dito ka na lang, at least pares lang din naman yun. Lalo na yung hindi pa ano yan, na renovate for improvement. Mas mura pa yun. Beer pa siya. Wow! Mainit. Mainit. Natakpan na yung mukha mo. Pero kung akong tatanungin, hindi ko recommend talaga ang condo at all. Yeah. Kasi, di ba sabi nila, parang 50 years lang talaga ang lifespan ng condo. Ng building kasi. Ng building, yeah. And then after that, ibibenta yun. Ibibenta yung lupa. Share sa lupa na lang ang sharing. Parang automatic corpo yun eh. Tapos punta pa sa condo na, para, sabi nga ng iba, para daw ano, settlement ba yun? Settlement. Oo. Nung unang pumunta doon, sabi ko, ano ba yun? Hanggang ngayon, nandun pa rin si Eileen. Andun po din, they're planning to, to go to Australia dahil sa, yung asawa niya, engineer. Ah, okay. But I'm not sure if nandyan pa sila, pero feeling ko nandyan pa. Pero na-meet ko si Eileen sa New York. Nung before niya naging asawa ata yun. Asawa niya ngayon. Oo. Sa New York kami nagkita niyan. Nag-accountant ata siya doon for a year or two. Ah, talaga? Nice. Kasi Good for her. Umuwi siya ng Pilipinas. Nung college, sino yung masasabi mo na pinaka-memorable na tao para sa'yo? Hindi pala, kahit mga taong memorable sa'yo. Magbanggit ka ng mga names. Si Sir Roberto. Kilala mo ba? Accounting teacher ko ng accounting 1 and 2. Okay. Hanggang nag-financial accounting. Ano nga yung accounting 12? Ano nga yung accounting 12 doon? Financial accounting is like 5 and 6, di ba? Oo.
Yung accounting 12. Auditing Management ata. accounting, di ba? Auditing ata yung 12. MIS. Mm. Naging teacher ko siya na accounting 1 and 2 and I was, like performing with flying colors nung starting na accounting. So, kilala niya ako. No? Na accounting 12 ako, naalala ko nun. Hindi naman ako talaga na insulto. Pero parang napaisip ako, dapat ba akong ma-insulto? Kasi parang, sabi niya, alam mo, hindi na bagay sa yung accountancy. Sabi niya, mag-cabin crew ka na lang. Sabi ganun. Pero hindi ka nag-board, no? Hindi na ako nag-board kasi after nung nag-try ako sa modeling na yan, nasira talaga pag-aaral ko dyan eh. Okay. So, ang nangyari nun, hindi na ako nakakapasok, hindi na ako nakakaaral. Oo. Tapos yung perception ko sa buhay ko, parang naisip ko na nun is, kaya ka nag-aaral para magkaroon ka ng, kumita ka ng pera in the future, di ba? So, bakit pa ako mag-aaral kung nagtatrabaho na ako, kumikita na ako ng pera? Yun yung naisip ko. Kaya ganun. Tapos, meron nga So, akong parang classmate. tinapos mo na lang talaga yung course mo. Tinapos ko na lang kasi, para lang may diploma. Pero, So, si Sir Roberto yung isa sa parang mga naging, sinabi niya, influence mo kung bakit ka naging cabin crew. a little bit, pero apart from that, kasi naisip ko na mahirap din ang accounting, di ba? And then I told myself, I don't want to work in a place where I see four corners of the office every day, working with the same people every day. Paano kung meron kang kasama sa work na hindi mo gusto, di ba? Pwede pang mabuli ka pa noon or something. So, yun, sabi niya, sabi niya, alam mo, mag-cabin crew ka na lang base. Oo, kasi sa work ko, kasama kita today, pwedeng after 2 days, hindi na kita makikita ulit. Makikita. Mga ganyan. Kung makita after few years, 1 hindi year. ko na rin maalala kung anong nangyari, di ba? Mga ganun. So, iba-iba lang din talaga kasi ng parang hindi lang preference eh, kundi calling. Hindi naman lahat tinawag para maging accountant, hindi lahat tinawag para maging photographer, hindi lahat tinawag para maging cabin crew. True. Nung high school ako, isa ako sa, nagbuhat ng bangko. Nag-excel talaga ako sa housekeeping. At saka basic accounting noon. Kaya nung nag-NCBA ako, gusto ko kasi talaga originally HRM. Gawa ng, gusto ko yung art ng cooking, mag-pastry actually in general. Particular. Kaso nung doon ako sa NCBA, may namit akong lalaki na freshman ata siya. Second year college. Tapos parang alam mo, tumatakbong konsel doon. Kamusta? Tapos, nasa gate. Tapos nagutom yung pangalan niya. Tapos sabi ko sa kanya kung anong gusto kong kurso. Sabi niya, what? Mag-HRM ka? Sabi niya, para lang yun sa mga may itsura pero mga walang utak. Siyempre parang, di ba, parang nasaktan ako na parang, Oo, may tsura na ako. excuse me. Parang, nag-graduate ako na may honors ako sa school, mga ganyan. So, dahil doon, hindi ko pinursu yung HRM. Kaya sabi ko, sige, management accounting na lang. Pero although kasi, syempre, nagpe-perform ako nung high school, sa school. Alam ko talaga na mahirap ang accounting. Kasi, nahirapan din naman ako, kahit basic accounting yun, kahit nagna-90 plus yung mahirap talaga siya, basic pa lang yun. What more ba pagka ginawa mo siya ka rin sa college, di ba? Kaya, hindi ko siya sana. Kaya lang may teacher ako dating taga-NCBA, si Ferrer. Tinawagan ko pa siya, sir, ganun. Sabi niya, huwag ka mag-management accounting kasi walang board yan, pangit yan, mag-accountancy ka. Sabi ko, sir, ang hirap naman kasi ng accountancy. Ang perception ko pa dati, management accounting na lang kasi, management na accounting ba? Okay. Sabi niya, wag yan, walang yan. Di accountancy ako, yun na. Pero first year, second year, okay pa yung mga grades ko, nakakapota. Kaya nung nag-start nga ako na mag-model, mag-try mag-modeling, dun na. May question ako. Paano nag-start yung friendship niyong dalawa? Paano nag-start? Hindi ko din alam. Kahit sino sa kayo yung sumunod? Kaya sumunod, parang mas naalala niya. Kasi nga parang magkakatabi kami sa upuan. Magkakatabi kami sa upuan sa harap. Yan ako kasi malabong mata ko, saka medyo bingi ako. Lagi ako sa harap talaga nakaupo.
Tapos katabi ko sila, si Divine. Si Ma'am Divine, kasi naging co-professor ko yan si NCBA. Oh. So, sino yung unang parang Diyan, madaldal to eh. nag-approach, parang, Pag nakikita ko kasi na, na matatalino yung katabi ko, kinakausap ko talaga. Para turing exam. Tapos alam mo yun, nung so, college. pinaka-first na Baka ako. siya ay ikaw. Baka siya, kasi hindi ako palapansin nun. Hindi talaga ako friendly. Hindi ako super friendly. Di ba parang school bahay pagkatapos ng school? Pero nung last year nyo kasi, noong 2008, meron tayong subject na panggabi. Magkatabi yung natin, room. Alam mo yun? Tapos pagkatapos ng ng klase, magayaan tayo sa grad gate. Alam mo yun? Tayo na Ingrid, si Ian, di ba? O, tara. Sinasabi pa nga ni Divine natin, ikaw, nung college tayo, maiwan lang kita, mawala lang mata ko sa'yo, nagugulat ako. Doon ka na sa likod ng school, umiinom ka na doon kasama mo si Lalo. Saan niya sinabi? Saan niya masabi? Si Divine, sinabi niya sa akin, nung college tayo, mawala ka lang sa paningin ko. Good girl nagugulat kasi yun si Divine. Nalalaman mo na lang, nasa likod ka na ng school natin, umiinom ka na doon sa likod. Kasama mo sila, tawa na lang ako eh. Kami nga, tatandaan ko pa nga, natatawa kayo. Pag exam natin, pupunta ka ng library. Natatandaan ko nung kayo na tayo, wait up mo library. Natatandaan mo ba yun? Lalo na pag hindi masagot ni Divine yung question. Ako pupunta ng library, hindi nakita ko to eh. Kasi umupya lang ako doon. Nalala ko talaga dati, iniiyakan ko pa yung professor, bigyan ako ng exam kasi hindi ako nakapag-exam dahil may show kami sa, let's say, Davao, mga gano'n, nasa out of town ako. Eh, may exam. Ano siya, member siya ng Super Babes. Member ako ng singing dance group dati. Nakasagsaga ng novelty songs ng mga sex bomb, gano'n. Yun yung parang diba? Super Babes, parang yun yung papuntang sex bomb. Oo. Singing dance din sila. Junior Oo. ng sex bomb. Parang mas bata EB kasi Babes sila. yun. EB Babes pala. Merong isa na hindi yata Super Babes yun, yung mga sexy stars. Tapos, may pangalan sila na Viva Hot Babes. mga gano'n. Yung mga sexy stars. Sina singer. Sina Maui Taylor. Sino ba yun? Letter R? Rosario? Andre. Kasi yung concept ng company ng Galaxy Records sa amin before, they want to create a group which, dyan, parang sex mom pero opposite ng image. Kasi sexy si sexy mom, di ba? Oo. Kami nun, ang gusto nila, Parang wholesome. na mga bata, na kumakanta, pero yung kanta, novelty din. Oo. Ano nga ba yung mga songs niya? Di ba, yung Love Radio before, may jingle sila na tinatawag na kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Oo. Kami kumanta nun. Ayan. Kaya pag may mga libreng concert sila, parang kami kasama kasi kami kumanta ng jingle nila. Doon ko na-meet sina Sara Geronimo. Doon nag-i-start pa lang siya. Masculados, yun. Mga artist. Kaya Diba? hindi ako Celebrity guest natin yan. kaya hindi ako na-starstruck sa mga artista, pero pag nakita ko si Duterte, may starstruck ako. Ewan ko kung bakit. Iba talaga siguro kapag iniidol mo isang tao. Oo. Hindi siya kailangan maging famous celebrity. Or pogi, Oo, diba? oo, pogi, tama. Kung bagay, celebrity na rin yun kasi kilala naman siya ng buong mundo. Okay, may mga question ako sa'yo. Ano yun ba yun? So, siguro, sisimulan ko dun sa question na kung na-experience mo na yung friendship breakup and how did it teach you? What did it teach you? Ano yung natutunan mo doon? Una, na-experience mo na ba? Na-experience ko twice, pero yung pinakamasakit was, yung recently lang na nangyari sa akin. I had a friend na kasama ko siya, pidos pa lang. So, 9 years kami magkasama dito. Okay kami yan. Kasi diba sabi nila, hindi mo naman makikilala ng isang tao kung hindi mo siya makasama sa bahay. Pero ito kasi,
Siyempre, 9 years mo kasama, kumakain kayo sa labas, ganyan. Medyo nakukuha mo na yung ugali na, di ba? Naramdaman na discern ko rin sa sarili ko na mukhang hindi kami magja-jive sa bahay. But last year, because of, sorry, kunin ko lang ito. Papupukpuk pa talaga. Yung, last year, nag-insist talaga siya na mag-flatmate kami. Eh, alam niya kasi na ako yung tipo ng tao na pagkaya ko, it's so hard for me to say no. Lalo na pagdating sa mga loved ones, ganyan, pwedeng friends, mga importante yung tao sa'yo. Eh, nakuha niya ako doon. So, naging flatmate kami. Imagine mo, after 9, natapos yung 9 na taon namin pagkakaibigan sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos namin nag-start na maging flatmate. Parang, I felt like I was emotionally abused. Kasi how she talks to me, through her text, through her... Hindi man niya ako sabi nga nila, diba, mas masakit yung physical... mas masakit ang emotional pain. Verbal abuse kaysa sa physical abuse. Kasi yun talaga tatatak sa So yun yung nangyari sa akin. But you know, I tried my best. Ayoko kasi na... She knows that I hate confrontations. Pag may mga problem, idadaan ko lang sa text. Kasi may ako na ayoko na through because of galit. May masabi kang mga bagay na hindi mo na kayang ibalik pa. Kaya mas mabuti pa, text mo na sit. Pag text mo, bago mo sisit, babasahin mo yun diba? Kasi re-edit mo, mga ganon. Kumbaga na-organize mo muna yung thoughts mo. Eh siya hindi, siya very... confrontative. Or, ano tatatakos mo tawag doon? Prangka, ganyan. Sa text. Na talagang nasasaktan niya ako through that. Pero I tried my best na hindi ko patulan or nagiging pa rin ako. I treated her like how I treat irate passenger, irate customer, or yung mga hinahandle mo mga tao sa flight, mga ganun. Paano mo sila kakausapin na hindi ka magkakaroon ng conflict, mga ganun. Kahit nasasaktan ka na, doon pa rin yung dapat pupunta. Eh, nung finally nag-resign na siya, akala ko, parang may nabunot na tinik sa akin. Pero pag pinag-uusapan, naiyak pa rin ako kasi, syempre parang, sabi ko talaga sa niya, nung kinonfront niya ako, sabi ko, I can't believe that you ended our friendship just because of a stick ng halaman. Okay. Kasi mo, ganun kababaw. And then, halaman niya yun. Stick lang ng halaman. Anong ginawa mo? Pero alam mo, minsan kasi pag may mga maliliit daw na ganyan, parang yan na yung huling patak bago umapaw. So, nung pumatak na yung huling patak, tsaka siya umapaw. The thing is, kaya, alam mo yun, yung parang nag-explode. Parang the last straw that hits the camel's back. Nak sa mga diba? Ganun na nga. Pero kasi, Yung ginagawa mo sa stick na kasi, naglalagay siya ng yung tawag doon, yung paper towel sa counter na malapit sa hugasan. Siya pinatakot ang mabasa. Binilan ko siya ng lagayan ng holder. Medyo short. Tumatabing ganun yung holder. So sabi ko, paano kaya ito patatayuin? Merong halaman siya na patay na. Okay. Wala na yung bulaklak. For me, patay na yun. Although yung leaves niya, nandun pa. 6 naman yung stick. Sabi ko, kunin ko na lang muna itong 2. Okay. Ang tanga ko lang, hindi ko man lang naisip dapat parang kumuha ng chopstick. Oo. Yun pa talaga yung mo. Exactly. Pero kasi, ever since nung yun nga, bagong kalta kami dito, alam niyo yung naging problema ko sa first flatmate ko. But never did she share na she's also the same, na very sensitive siya with noise. Noisy ka. Oo, noisy ako. Sige, tatanggapin ko na noisy ako. Pero alam mo, si Therese nung college, sikat siya sa school. Tapos ang dami nagkikwento sa akin, si yun yung super babe. Parang, okay, hindi man nanonood ng TV. So, hindi ko alam. Pero nakikita ko na siya. Tsaka maganda kasi siya. Nasa YouTube ba? Tingnan natin. Hindi. Ang meron na lang sa YouTube ngayon, sumali kasi ako ng yung isa ko kasing kagrupo. Magaling din siyang manta pala ha. Nasa siya? Nasa ASF Dancers.
Siyempre, nag-aaral ako noon. Medyo hindi na talaga nag-fly yung group ko. So, nung lipat, ganyan. Sabi, uy, gusto mo ba mag-try dito sa Wawawi? Sabi ko, ayoko boy kasi ako, nag-aaral ako, yung makita ko ng mga classmates ko sa TV. Nalagdar ako doon. Sabi niya, tapos okay, sige, ganun. Tapos sabi niya, tarawag na naman niya ako, uy, may bagong gig sa labas, mas malaki ang bayad daw, mga gig sa labas. Pipili ng dancer sa ASF. Tapos, ang problema, ang catch daw, bago ka makasama sa pilian, kailangan mo mag-appear sa TV. Okay, ba't ayaw mo? Ha? Ba't ayaw mo mag-appear sa TV? Ayun kasi nag-aaral ako, makikilala ko ng mga classmate ko. Kilala ka naman nandun eh. Ayun nga, kilala ka naman sa school. At least yung mga nakausap ko Siguro naman hindi naman pangit yung... Hindi, sabi nila yun nga, parang parang may girls group, parang ganon. Dance group. Hindi ko naman nga, tamo hanggang ngayon, hindi ko alam yung pangalan. Diba? Hindi ko, hindi ako interesado. Pagka-accounting. Debre, aral lang. Pagka-accounting, mapag-uusapan, sige, interesado aral ako. tsaka inom. Yan ang buhay niya dati. Nung kolehiyo. But influence din to talaga noon Pero nag-enjoy naman ako sa company niya. Alam mo mga kabataan natin, ganun talaga tayo Naalala ko pa nga yun, late nung nire-rent ko na room, di ba? Oo, di ba? Ang ingay natin doon. Parang minsan yata, 16, yung pumunta doon sa bahay. Oo. 16, wala ako nun, syempre. Pag gano'n naman kadami, hindi na ako pupunta. Ang dami. Mga sardinas doon, day. Pero alam mo yun, nakakamiss lang din, kabataan days. Oo, totoo. Di ba? Tsaka si Therese nung college, lagi yan absent. Lagi yan wala. Buti nga nakapag-abutan pa. Kapala Nagdaan sa, sa pakiusap. Pakiusap. Kaya dati... Sa pangungopia. Pangungopia ka, Kaya siya nandun sa unahan kasi nandun si Divine. Tsaka si George. May classmate ako nung college kami. First year, di ba? First sem. Meron kaming valedictorian, salutatorian. Nakakaano lang isipin yung mga turn-off events sa buhay natin. Yung mga tao na akala mo dati ay magiging successful kasi gano'n. Sila pala yung hindi Yung classmate namin noon na salutatorian graduate ng high school. Classmate namin na accountancy, di ba? Sa NCBA din? NCBA. After 1 year or 2, nagulat kami nag-Jollibee na lang. Kasi si full working student siya, then na-realize niya, yung ganun na mentality na, kaya nga ako nag-aaral para magtrabaho. Kumita. May trabaho na ako ngayon, baka mag-aaral, ganun. Ayun, hindi niya tinapos yung pag-aaral niya. Nag-manager na lang siya sa Jollibee. Yun yung huli kong balita sa kanya, but I don't know, like, what happened? Yung asawa ko nga nung elementary high school kami. Ano yun? Nangungupil lang din. Tapos nagka-cut ng class. Akala ko talaga, magiging tambay na lang sa kanto. Kaya nag-reunion kami, wow! Hindi lang basta nurse. Jail guard pa. Okay. Hindi yung sa mga bata, minsan kasi parang pagka-estudyante ka, akala mo, yun na yung buhay. So kung hindi ka papasa, hindi mataas ang grades mo, hindi ka successful, hindi siya yung gauge kung sino yung magiging successful Kasi ang totoo is after school, dun pa lang talaga mag-i-start yung yung totoong Ang ko dyan, yung kung real gaano life. ka-diskarte sa buhay. Exactly, yun. Ang Pilipino kasi, ang natin, nung magtagal kasi tayong na-impluensya ng mga Espanyol. Kaya yung mentality natin is for slavery lang talaga. Totoo. At saka yun, para makatapos. Makapagtrabaho ka, which is yun nga, ayan, ito empleyado, di ba? Kasi kung may freedom ka, pwede kang gumising anytime you want Pwede ka pumunta sa lugar na gusto mong puntahan. Which is totoo. Ako yun yung isa sa mga ko ngayon parang goal ko ngayon is magkaroon ng freedom. Not only in finances, pati na din sa time, sa location. So, ano naman natutunan mo doon sa friendship breakup na yon? Kasi ang dami mong segue Kung saan na kami napunta. Okay. Tapos ka na kumain. Ang tutunan ko doon,
Tapos ka na kumain. Dapat pala may reservation ka sa pagmamahal sa kaibigan. Sabi ko sa sarili ko, masyado ko siguro siyang minahal na I cannot even say no even though I want to. If I said no to that request, siguro nang-infirm ko. Noong una sabi ko, wag na tayo maging pregnant kasi baka masira yung pagkaibigan. Insist. Hanggang ko siya natiis, binigay ko sa gusto niya. Siguro kung tiniis ko yun, siguro hindi natapos yung pagkakaibigan namin. Umalis siya. At the same time, nung time na namumblema ako sa work, siya kasi palagi ang takbuhan ko dahil ano siya, very witty. Yung pag may mga desisyon ka hindi mo magawa kasi parang dami mo kinukonsider. Alam niya yung dapat maging desisyon. Eh, oo nga no. Sige, yan susunod. Nung time na nagka-problema ako sa work, I wanted to, like run to her, pero I didn't know na blinak na rin pala niya ako sa... Okay. As in, totally sa number, I cannot even text her or call her kasi naka-block na. So, nagbe-busy-busy lang yun, di ba? Oo. Yun. Sabi ko sa sarili ko, siguro kung hindi ko siya masyadong minahal, hindi siguro ako ganun masasaktan. Kasi, isipin mo, dapat galit ka sa kanya. Why, ba't mo siya iiyakan? Wala na siya. Ba't iniiyakan mo pa rin? Sabi nga nung kaibigan ko, alam mo, yung isang ka-churchmate ko na, alam mo, kahit ganun nangyari sa'yo, kahit gano'n kanya sinaktan, halata na mahal mo siya. Kasi iniiyakan mo pa rin. Oo nga no. Oo nga no. Ganon. Diba? Buti na lang wala akong tulog kasi kung may tulog ako, umiyak na ako ngayon. Diba reunion, 2014. Kakabreak ko lang nun with my ex. Tapos, nagka-reunion. Medyo na ano na ako, na parang, ay, ba na itsura na ito? Ganun. Parang pumogi na, tumangkad, tapos medyo pumuti. Kasi maitim talaga siya nung maliliit kami. And most of all, parang, he had my respect. Kasi nga, ginudge ko siya na mapapariwara buhay niya. Dahil nga na elementary high school kami, bulakbol talaga yan. Although, galing siya sa matalinong pamilya kasi ang mga kapatid niya taga-UP eh. Tapos, napunta sa mata ko yung ano. Tapos, yun, kaya, pero walang naganap na, uy, messaging. Although, minessage niya ako that time. Tinanong niya lang ako, uy, kailan nang, alis mo? Sabi ko, bukas. Sige, safe flight na lang. Sabi ko, okay. May message, ganyan. Tapos tingnan ko yung profile. Although matagal na kami magka-Facebook friend. Nandun pa nga siya ng dibo ko eh. Okay, oo. Kasi mga classmate, di ba? Sabi ko, ba't ganun? May girlfriend pala to, tapos iti-text sa akin. Eh parang natitipuhan ko na rin siya kasi nga, di ba? Parang, wow, nurse ka na. Tapos, hindi na kami nag-message pa noon. Pero 2 years after, nakita kami accidentally sa SM. Okay. Eh, nung time na yon, eto na may reveal, char. Nung time na yon, syempre, si Divine, asawa niya na si Kokoy noon, asawa niya. Tapos may isa kami friend, nakasama that time, na parang nirereto-reto din sa akin. Pero sinubukan ko naman na gusto rin yung tao for 2 years. Pero wala talaga eh. Walang spark. Tapos at the same time, urong-sulong. Hindi mo alam ano ba, maliligo ba to? Or natatakot kasi parang hindi rin niya ma-feel na parang gusto ko siya. Ganyan. May mga lalaki naman talagang fear of rejection. So sabi ko, ayoko na matag sa kanya. So nung nakita kami nitong asawa ko sa mall, niyaya ko kagad. Uy, gusto mo pumunta ng Pinatubo. Okay. Kasi naghahanap kami ng mga para marami masasaya. Ganun. Nag-area din siya yung mga mountain hiking, ganun. Tapos ano nangyari? Nagpinatubo kayo? Ayun, parang doon na ako nag-start na parang, parang gustuhan ko talaga siya ng mga ganyan. Tapos doon na nag-start yung parang message, group na. Tatlong buwan na naniligaw sa akin, nagsasabi na talaga na siya na intention na pag sinagot ko siya, 1 taon lang na ako ng boyfriend, magpapakasal daw kami. Siyempre, kinabahan naman ako kasi parang, Salagad. Pero 34 na ako noon Ay, 32. Parang sabi ko, ang tagal ko naging single, tapos ito. Di ba dapat gano'n naman talaga, di ba? Sabi nila, pag boyfriend ka, nag-girlfriend ka, dapat may intention nila. Kaya ka nga nag-relationship, hindi para maglaro. Kundi you're searching for your life partner. Dapat di ba masaya ako kasi may gusto mong pakasal sa akin. Eh parang... bakit ka natatakot magpakasal? Ang asawa ko kasi medyo may siya sa temper niya. Madali siyang
Dahil ulo niya. Uminit ang ulo, ganun. And tactless din siya. Hindi siya yung sugarcoat mo na Oo. parang hindi ka masaktan. Hindi siya ganoon. Yung parang diretsahan. Kaya ang tingin tuloy niya sa akin, palagi daw ako mukhang, parang feeling ko palagi akong kinakawawa raw. Kasi feeling ko pa siya sa akin, umiiyak na. Sabi ko, kaya parang yun siguro yung isa na, sa naging fear ko na, kaya ko bang makisama sa isa na lang ganito yung ugali, kaya ko ba? Baka naman iiyak lang ako everyday. Pero awa naman ng Diyos. Nalagpasan na namin yung ano na yun. And praise God kasi through the changes na nangyari sa akin nga, nung nawala ako ng work, tapos nakapag-concentrate ako sa church. Marami din changes sa akin. Mas naging pasensyosa ako, mas naging understanding ako sa asawa ko. There are things na hindi ka na basta-basta na-offend, na will result sa away, ganyan. And ganun na rin siya ngayon. Siguro kasi parang, yun nga, dahil through me, God is working through me, na ipapasa ko rin sa kanya yung ano. So, ganun na rin siya ngayon. Hindi siya Ano siya? Same kayo ng Catholic siya. Okay. Okay. Catholic kami parehas. Na-convert lang ako dito na sa Doha. Okay. Wala akong church sa Pinas. Akala ko CCF ka. Akala ko ma-CCF ka sa Pinas eh. Hindi. Hindi. Dito ka Pero na kasi di ba si Divine? Born again yun eh. O si George din. Hindi. Mas na ano ako dito, sa Doha na kasi naghanap talaga ako ng church dito. Tapos dito na ako nag-ano. Pero mas napalapit lang talaga ako. Nawalan ako ng work kasi I had more time to go to church, to hanggang sa nagka-ministry na ako doon. Blessing in disguise, yun yung nangyari sa akin dati. Dati kasi parang kung may day off lang ng Friday, pupunta ng church. Pero ngayon, dahil may ministry na, Nagre-request ka lang talaga. ng Thursday, Friday off. Para, so for the past few months, a year, palagi akong off ng Thursday, Friday. Kung hindi Thursday, Friday, Friday, Saturday, basta dapat Friday ang off. Although practice kasi sa music, Thursday talaga. Oo. Doon sa mismong church na yun. Kaya naman ako napasok sa music. Kasi, May talent ka naman pati. Ano ka ba? Nag-video okay ka nga, di ba? kulang Nag-video okay kami doon sa kalikod ng NCBA. From today, di ba 38 ka na? What do you want to be after a year? Pag 39 mo? gusto ko nang magbuntis. May pasa ko man lang tong magandang jeans namin sa maging anak ko. Yan ang pangarap din ng asawa ko. Okay. At syempre, pangarap din ng nanay ko kasi mga kapatid kong babae, dalawa, nakalima na. Oo. Noong una pa sabi, si isang magbibigay ng lalaki. Wala na, unahan na din eh. Talaga. Pero ang akin lang kasi parang, at least one. Pero tututusin, if not because of age, parang ayoko pa din. Ang hirap kasi maging magulang sa panahon ngayon. Oo, That's one. Totoo. Second, mahirap lang talaga maging magulang. Oo. Pero dahil ayaw mo nung... career-oriented ka pa. Diba? ano lang kasi, syempre, dahil sa edad, ayaw mo namang i-regret yung someday na you could have when you wanted, but because you didn't want it, pinigilan mo. Mga ganyan ba? Pero nagpigil ka ba? At one point ng marriage nyo? Hindi. Okay kasi, pagkakasal namin, nag-try You kami did your agad. part. Yeah. Kasi yun yung mga bagay na hindi mo makokontrol eh. Kung dadating yan, kung para yan sa'yo, para yan sa'yo. Minsan nga sabi nila, kaya hindi dumadating kasi stress ka daw. Totoo. Second, may sabi naman sa church na, alam mo, yung hinihingi mong blessing, nandyan na yan eh. Kaya bigay ni Lord. Ang ano lang, ang reason why nadidelay is because ikaw ang hindi ready. Oo. You might seem be ready, but actually, like, maybe you're not physically ready. Physically ready, emotionally ready, mentally ready, Yeah. financially ready. But you just thought. Kasi minsan, impulsive tayo minsan eh. You want Pero it now. alam mo, dumating din ako sa ganyang point. Kasi syempre medyo, mas matanda ako sa'yo ng 3 years. 41 na ako ngayon. So, nung kinasal kami nito, I was 35. So, syempre, naghahabol na, diba? Pero, ang question ko dati nun,
Gusto ko na din magkaanak. Ang question ko dati noon, bakit kaya dun sa mga taong hindi naman nila gusto, Always. dun sa kanila ibinibigay. Tapos ako yung nanghihingi, ako yung, alam mo yun, marami akong pagmamahal na pwede ibigay dun sa bata. Tapos hindi pa sa akin binibigay. So yun yung laging kong question nun. And then, magkakasama kami ni Hindi Nagad ko sa bahay. parehas naman na question. Palaging yata question ng karamihan. Kasi iniisip ko nun, yung mga tatay at nanay na ina-abuse nila yung mga bata, yung mga anak nila, bakit sila pa yung may anak? Dapat hindi na lang, sila yung dapat hindi nagpo-propagate. Totoo. Tapos ngayon, nanganak si Glads. Yun yung naging turning point ko. Sabi ko, ay hindi pala for me yung pagkakaroon ng anak. Hindi ako ganun kahaba yung patience. At Ano saka nangyari? super draining. And Ano nangyari that time? Ba't ayaw mo na? May inalagaan mo yung anak, tapos di ba? tapos parang Kapagod kaya. napagod ako. Tapos parang hindi ko to kaya. Parang meron pa akong work. Umiiyak yung bata. Tapos sobrang sakit sa puso. Pag ganun pala, yung nakikita mo umiiyak yung bata. Tapos hindi mo alam kung yung gagawin mo. May one time kasi iniwan niya sa amin. Kailangan na namin umalis. So sabi ko, Glads, kailangan niyo na umuwi. Iiwanan namin tong anak niyo dito. Parang magto 2 years old pa lang siya. Alam mo ano siya, tumutulo yung luha niya na gano'n. Hindi siya umiiyak, pero tumutulo lang yung luha niya. Parang sobrang sabi, parang for me, ang priority ko is yung work hindi another human being. So siguro, makikita ni God yun na ang heart ko is not for rearing up a child. Kaya yun, naging realization ko. Kaya sabi ko, sige Lord, kung ayaw mo, tanggap ko na yun. Kasi hindi ko rin naman talaga kaya. Hindi ako You're not built for that. Oo, Sure. hindi ako emotionally ready para doon. Siguro pwedeng financially, kaya ko siya i-sustain, pero yung heart ko, makahati. Tama. Kasi more of ano ako career. Independent woman, sure. Totoo. Kaya ano na, parang comforted na ako sa fact na wala na. Pero syempre kung ibibigay, why not? Ba't hindi tatanggapin, di ba? Oo. Pero ako okay na ako. Ayoko na din No more magkaroon. expectations, parang ganyan. Kung dadating. Pag nag-40 ka, ano nang gusto mo? Ano nang gusto mo ma-achieve? Anong goal mo? Can you believe? Like, I feel like I'm just living day by day. I don't even think about that near. Kung tatanungin mo ko na kung anong plan in the future, like further pa, yun yung sinabi ko na parang gusto kong ubusin, gamitin yung kalakasan ko sa mga lugar na sa Outside labas the ng Philippines. Oo. And then retired sa Pilipinas. Yun Pero lang. hindi ka ba nagsiset ng goal na parang gusto ko at the age of 45 or 50, ito yung mga gusto ko na somehow, hindi man parang gusto mo, parang doon ka na nakapokus, pero parang ano mo lang, wish mo lang na sana pag 50 ko na, ganito na yung ganito na yung Hindi situation. ko alam kung bakit. Siguro masabi ko na lang ngayon is because you're just, Living one day at a time, siguro. that's one. Second, I'm afraid na hindi mo ma-reach yung goal mo pag nag-set ka. Parang it can bring disappointment later on. Okay. Katulad nung before, nag-start ako, sabi ko, I want to have a business. I want to have a cafe. Noong time na yun kasi palagi nakikita ni Divine. Lalo na nung wala pa siyang asawa. Sa cafe talaga kami. Sabi ko, I want to build one. Na doon na tayo mag-coffee, mga ganyan. Parang hindi tayo lalayo. To have a own business. Kaso nung tinatry ko na nga yun, parang sabi ng stepdad ko, it's not easy to have a business. You cannot give it, parang hindi mo siya pwedeng i-ano lang sa ibang tao. Hindi pa sa kapatid. Dapat ikaw yun. Sabi sa akin, are you really willing to have that business and live flying? Oo. Sabi ko, but if hindi ako lilipad, sino magsusustain ng financial needs ng business? Well, sabi nga, that's why it's not easy. Sabi niya, hindi mo, tapos nakits ko naman yung sinasabi niya. Minsan pa naman may ugali ako na sa umpisa lang. Oo. Sa umpisa ka lang masipag. Pag hindi mo na nakikita yung gusto mo result, ayaw ka na, lipat na naman. Kaya maraming nagtatry mag-business na hindi nagsasucceed. Oo. Kasi pag madali kang ma-disheartened, tama ba yung English? Disheartened. Na, ay, parang itong man na to, hindi masyadong kumita. Oh, losses na naman next month, mga ganyan.
So, sa business talaga, parang for the first 3 years, expect losses. Ako nga, 1 year lang eh. Kaya bala, Maano 3 yun? years. Maano yun? Nag-see yun. Kasi di ba kahit nga tema ang Jollibee, ilang taon yan bago. Wala. Alam mo, pero hindi ko nga business is not for me. Or hindi ko lang kasi college pa lang tayo. Nagbebenta pag nasa Cubao yung pre-board ganun. Naalala ko talaga. Maaga akong nagigising yan. Gagawang sandwich. Bebenta ko sa school. Naalala ko. Tapos sabi ko, ba't ganun? Naubos ko ng paninda ko. Tapos bibili akong bago. Ba't parang wala naman akong kinita? Naabulado pa ako. Hindi, accounting student. Madami ka kasing kaibigan. Accounting student, pero parang, ba't ganun? Hindi naman ako nagpa-profit. Parang losses Parang pala. napunta sa libre mo. Puro utang. Tapos sinubukan ko na naman mag-business. Sa Cebu Pacific na ako dati. Sos, ganun din. Lugi. Ito nga, may nanay ko may binibentang mga sabon. Minsan, tutulungan ko lang. Na parang abonado pa ako. Hindi kasi ako marunong mag-organize ng mga ano. Hindi kasi lahat ng tao ay ginawa para mag-business. Kala ko hindi para maging accountant. Oo, parang ganun din. Hindi lahat ng tao para mag-accounting, para maging FA. Hindi lahat para mag-presidente. Hindi lahat para maging politician. Hindi lahat para maging business owners. Diba? Tama. Meron tayong kanya-kanyang calling. Unique yun. Kailangan mo lang hanapin kung ano yun. Oo. And be the best. In everything you do. Yeah. Char. Ano yung pinaka-worst decision na ginawa mo sa buhay mo? Yung pinaka naalala ko, marami naman talaga. Tsaka worst talaga, marami. Siguro yun nga, yung bumili ako ng property, hindi ko na-eyeball ng physical. And then I end up buying that property na para bang dami-dami kong pera. Dalawa Just pa yung to- ginawa niyang parking. Exactly, yan, di ba? Dalawa pa. Tapos yung binili kong pangalawa, hirap pa kami kuhanin yung titulo. Kasi yung mismong developer, yung 2021 pa namin ang bili yun. Hanggang ngayon walang titulo. Ako talaga Ayun na. parang sana 2020. Tama, pareho tayo. Kasi kung ako lang din, babalikan ko yung time na yun. Pero kasi sa Pilipinas, di ba, parang pag gumraduate ka ng college, tapos trabaho ka, parang ang pressure sa'yo is mag-asawa, bumili ng bahay, bumili ng kotse. Alam mo yung tindi ng pressure ng bahay. Kaya, kung ako mag-a-advise talaga, hindi muna, huwag ka muna bumili ng bahay. Mag-settle down ka muna. Bilang babae, hindi ko inisip bumili ng bahay. Ang mentality ko that time, babae ako, ang lalaki dapat ang bumili ng bahay. Kaya hindi ako bumili ng bahay dati. Pero boom, mag-asawa ko din nang bumili, mali pa yung bili ko. Dahil lang, ayaw parang, mahal na mahal mo yung asawa mo na parang ayaw mo siya mahihirapan. Ayaw ko naman, actually, baby ko talaga, asawa ko. Sana lang, katuloy ang pagtayo ng mga paa niya. Baka mamaya. Ang mangyari na dito, ako na kahit wala akong anak, may alagain na pala. Baka yun na yun talaga yung baby mo. Ano ako ng birthday ko kasi sa church, pagka-birthday mo, magsaseta ka sa harap. Sabi ko doon na wedding anniversary ng asawa ko, the day before my birthday. Then sabi ko, naiyak ako, sabi ko, you know, I feel like I have a lot of love in my heart. Ganito na sa'yo, na I want to give. But even my husband is not here, na hindi ko man lang maiparamdam sa kanya yung mga pagmamahal na nasa puso ko. Kasi yung ako eh. Pero dinideclare ko na po talaga na mag-baby ko sa December. Oo, alam mo, minsan hingin mo lang. Sabi nga, di ba, Pero, sa Mark 24:11, Oo. there for us. Oo. And Minsan believe that kasi, you have received nandyan it. na yan eh. Hinihingi lang ni God na hingin mo. Hinihintay lang niya na Tsaka maging verbally ready mong ka. sabihin. Hingin mo, tas ready ka na para sa ganun. Kasi malaking responsibility yan. Kaluluwa yan eh. Tao yan na aasa sa'yo. Lifetime mong responsibility yan. Hanggang either mauna yun or ikaw yung mauna. Responsibility mo yun. Ayan. Pero, masasabi ko lang sa ako, pag nasa US na kami, magtatrabaho ko sa bahay lang. Oo. Marami naman ang work from home, Oo. di ba? Kasi wala naman katulong dun kasi.
Tsaka I felt like we started long distance. I think it's time naman na Magsama naman kayo. magsama na kami. Ang hirap ng long distance, Kasi tingin ko sa sarili ko, hindi ako para sa long distance na relationship. Yung 5 months siya sa US, hirap na hirap din ako nun eh. Pero ano naman, nasustain naman. Pero na-appreciate ko yung mga relationship na long distance. Sobrang hirap pala. Ibang level ng... Kasi yung pag magkaaway kayo, kapag magkaaway kayo na magkasama, pwedeng yayakapin ka lang, okay na kayo. Pero pag long distance, parang sinabi mo na lahat, or nasabi niya na lahat ng pang-comfort. Meron pang... May kulang. Walang physical touch kasi. Oo. Kulang yung love language eh. Ano yung love language mo? I think number 1 for me talaga is time. Oo. Hindi pala, act of service. Okay. Tapos time. Ang hirap nung ganun, long distance yung relationship tapos acts of service. Pero in fairness sa asawa ko, nagagawa naman niya. Yung asawa ko kasi hindi siya kasi Actually, dalawa yun. Love language, paano mo may paparamdam. receive and Oo. Iba yung Ngayon, love ikaw language ng naman. pagtanggap at Oo. pagbigay. Ngayon, ikaw, paano mo masasabi na mahal ka ng isang tao? So yun muna. Parang napag-usapan naman namin yun eh. Kasi, di ba, sabi nga nila, we're no longer teenagers na dapat alam niya yun, dapat nararamdaman niya yun. He should know how to read between the lines. When you reach a certain age, we already are mature enough to know that men are single-minded. Tama ba yung word? Okay. Na parang kailangan pag may gusto ka may gusto ka, you need to tell them. Hindi pwedeng you make them guess kasi they will never guess it. And then you'll just end up being miserable kasi you're thinking na, ba't di niya binibigay sa kanya? Diba? So, yung nasabi sa asawa ko, ganun, sinabi ko lang sa kanya na, you know, I would like to receive flowers kasi nung dalaga ako, hindi mo makaka-receive. Sabi niya, sa kanya, hindi daw siya nagbibigay ng ganun kasi nga daw, na malalanta lang, sayang daw pera. Gusto niya pag mabigay siya, yung nagagamit, Something, yung mga ganyan. Sabi ko sa'yo, no, you don't understand. Sabi niya, you know, it's the thought, parang that counts eh. Yung nag-effort ka na gawin yun, kumuha nun, pumili nun, yun actually yung sense kung bakit pinapagawa. Not because of yung physical, So, buti naman, he took heed of it. Kasi, di ba, sabi na, kung anong papapasaya sa partner mo, kung kaya mo, siya bibigay mo, yun ang papasaya sa kanya eh. So, sa'yo yun. Parang gusto mo yung gifts, yung nakakatanggap ka. Hindi, flowers lang naman. Pero gifts, of course, sino ba namang ayaw makatanggap ng regalo? Ako ayaw. Ayaw mo? Minimalist kasi ako. Ganun. So, pag nakakatanggap ako ng gift, iniisip ko pa paano ko siya ilalagay sa bahay. Akala ko i-dispatch. Sure. Na ginagawa niya, pinang-re-regalo niya pag minsan. Pagka hindi ko talaga super gusto, yung hindi ko magagamit, binibigay ko sa iba. Pero yung mga binigay mo, magagamit namin yun. Kasi hindi travel kami. Oo, yun. Sakto nga eh. Yung creamer. Yung eye shade, yung bag. Tapos yung, yung mist. Diba? Yung pajama na yun. So, talagang souvenir, hindi mo na yun makikita kahit saan. Kaya, may mga gano'n naman gift na na-appreciate ko. Kasi nagagamit ko siya. mga ganyan. Yun. Ngayon, ikaw, paano masasabi? Clingy kasi ako eh. Yung gusto ko ng, ano kasi physical touch pa yung tawag doon? Iba yung affirmation. Words of affirmation is words. Yung quality time. Physical touch. Physical touch. Maganon ako, mahilig ako magbigay, no? Pero asawa ko, gusto niya rin tumatanggap ng ganun, pero hindi siya marunong magbigay. Hindi siya klinging tao. Pero kung maklingi ako, gusto naman niya na maklingi ako. Pero sabi ko, bakit ako hindi ka makalingi sa hindi kasi ako ganun eh. May ganun pala. Oo. Pero natututunan naman niya eventually. Kasi ngayon parang nagugulat na lang ako, siya na yung parang dikit ng dikit sa akin. Parang baliktad na kami. Dati nung unang salta siya sa Doha, ayaw nga niya nag-holding hands kasi daw sa Middle East, baka masita ng mga ganyan. Sabi ko, susunod. Ayaw niya, natatakot siya. Aba, nung pagbalik niya dito, siya na yung hawak na hawak sa akin na para akong may anak. Ganun. Ako na yung parang, ganyan. Oo. Which is nakakatuwa kasi alam mo yung nagko-compromise talaga yung tao.
siya pag nagko-communicate kayo, pag nalalaman niya, tapos alam niyang gusto mo yun, 'di ba? Pag mahal mo yung isang tao, gusto mo yung binibigay, parang gusto mo siya papasaya. 'Di ba? Tama. Hindi kasi ako hindi ako ma-physical touch, hindi rin ako ma-word, hindi ako ma-I love Time. yung mga ganon. Time ka. Sa time talaga ako, yung parang pag mahalaga ka sa akin, kagaya ngayon, mag-i-spend ako ng time, mag-i-effort akong di ba? Thank you. Share. Keme. Ngayon siya kasi, word of affirmation siya. As in, gusto niya naririnig, gusto niya sinasabi. So, yun yung wino-workout ko. 8 years na kaming kasal pala. Kayo, ilan ba? Half lang. For 4 years. Kaka 4 years lang last month. Sabi mo nga parang bilis, parang kailan lang tayo kinasal, Oo, no? totoo. Yun talaga yung maganda pag ini-enjoy mo yung time mo. Kasi dati nung bago ako ikasal, sabi ko sa sarili ko, pag ako kinasal, gano'n, gusto ko 2 years kami lang bago magplan ng baby. Kasi I want my whole attention and my whole love, my whole self, nasa asawa ko lang. Kasi that's how you build your relationship as married couple. Kasi pag May minsan anak na nangyayari, nahahati ni attention. kaya minsan yung marriage hindi rin nag-workout kasi naunahan na ng bata. Nakahati na agad. May nakahati na agad. Kaya yun, guys. Kung mga medyo bata pa kayo, pag mag-asawa kayo, mga 2 years muna ganyan kayo lang, spend your love, your time, your attention. Kasi din mas to only one person. legal nyo nang magagawin yung mga dapat gawin bilang mag-asawa, tapos magdadagdag na kayo agad, diba? Tsaka stress yun, Mars. Stress agad yun. Kinikilala mo pa nga asawa mo na na-stress ka na nga sa kanya kasi iba yung ugali niya, hindi mo wala siya masyadong. Parang nag-a-adjust muna kayong dalawa bago kayo dapat nag-aanak. Tapos may kaguluhan pa, may namagitan pang isa pang May gulo. maingay pa sa gabi. Yan na nga. Maiyak Pero ng iyak. syempre, that's only like applicable to people na medyo may a lot of time pa para to plan for baby. But like for us kasi, we started like for me, ikaw, kinasal ako, 34 na ako. Ako, 35. Hindi naman tayo kasing blessed ni Divine na pagka 35, 2 months after ba yun? Nabuntis na din siya. No, hindi pala. 35. After 1 year. Ay, hindi. 33 pala ako inasal. 35 siya. Si Divine naman, nung kinasal siya, 1 month pa lang siyang kasal. Ay, alam mo yung nag-worry na siya kasi daw yung isa lang kasamahan, isang buwan lang daw kinasal, buntis na. Buntis na siya agad. hindi pa daw, 35 na siya. Pero after a year naman nabuntis siya, tapos parang nagsunod na yun eh. magkasunod 1 agad. year after another. So, kwata na siya doon, 2 boys. Siya ang nag-iisang bulaklak sa mga, ano nga sa tawag doon? Rose among Thorns. the thorns. Tapos pag nagkaanak ka naman, sasabihin na, okay na ng pangalawa. Ganun. Hindi natatapos yung pressure Kaya ngayon din, pagka may nagaganon sa akin, sinasabi ko, alam mo yung last na nagtanong sa akin yan, binlock ko na. Yung parang, uy, kailan ka mag-aanak? Alam mo, dapat alam mo yung pressure sa'yo. Kasi parang ako ba ang nagdidikta ng buhay ng isang bata? 'Di ba? Parang okay, gusto ko, pero gusto ba ng ni God yun para sa akin? 'Di ba? Kung ibibigay niya naman yun sa akin, kahit nga hindi ko hingin kung para sa akin yun, 'di ba? Tama. Minsan kasi yung tao, hindi, dapat mag-anak ka para may mag-aalaga sa'yo sa pagtanda mo. Which is isa pang mali, di ba? Parang, hindi pa nga siya pinapanganak, may responsibility na siya Pa rin agad. yung mentality na talaga ng Pilipino, hindi maalis mo yun na pagkakasal mo, kailan ka mabubuntis? Hindi natatapos, yung kunwari graduate ka ng college, Graduate o yung work naman, pagka nagka-work ka, bili ka ng bahay. Toxic culture. Oo, yung parang laging merong pressure. Parang, hindi ka lang. Okay, teka lang. Kasi yung condo, yun din yun pressure din yung sa akin Kasi nagre-rent kami, parang for many years, yung family ko nagre-rent ng bahay. So parang ang pressure talaga is magkaroon ng sariling bahay. Kaya yun, parang... ba't condo? Meron kasing ka-workmate yung yun. Tapos nagbibenta siya ng condo. Tapos yung condo na yun malapit sa NCBA. Nagtuturo ako doon. Wow. So yun. Kayo pa pala nung nagtuturo ka lang kayo ba? Oo. Hanggang sa actually kaya ako napunta ng Bahrain dahil sa kanya. Ay, oo nga pala, no? Siya nagpapunta sa akin. Ayoko talaga mag-abroad. Tignan mo. Ay, may role naman pala talaga sa buhay Oo nga, mo. thank you talaga. Thank you Thank you sa past life ko. Thank you sa'yo kasi... Kilala ka daw. yun na yun Diba? Minsan talaga Dahil sa kanya, nakilala ko siya.
Kasi ganun talaga, no? Minsan talaga may mga tao na akala mo they destroyed you Blessing in or... disguise na rin yung nangyari sa kanya. Oo. Kasi kung ako lang, hindi ako mag-a-abroad. Tapos, ang nangyari pa nun, kaya napunta talaga ako ng Bahrain. Kasi, so, in-up ko na sa website yung namin, CV namin sa work abroad, job street. Tapos, tinawagan siya. And then, parang after 15 minutes, tinawagan din ako. Siya, ini-interview siya for Canada. Tapos yung tumawag sa akin for Bahrain naman. Pero magkaibang agency, pero same time yung interview namin at same place. Wow. Magkaiba. So ngayon, sabi ko, sige, sasama ako. Pupunta na din ako. Tapos pareho kami natanggap. Oo, tapos ayoko pa talaga kasi parang Bahrain, di ba? Parang Middle East. Alam mo, No, may notion talaga sa yung which is asawa ko dun sobrang mali. Sobrang mali. Parang kung makakarating lang. Trusted pa nga sila kaysa sa mga... Mas safe pa sa Middle East kaysa sa Pinas. At saka sa US or sa ibang mga bansa na Western or something. Yung parang pinupugutan Iba daw talaga yung ulo sa- dito. Hindi naman, di ba? Guilty feeling ko ng asawa ko kaya ayaw mag-ano. Pero nung nakarating dito, na-miss din yan ng Doha. Pero pag inaakay mo na magtrabaho, ayaw pa din. Ang weird. Hindi ko maintindihan. Dito walang tax, sobrang safe, ang linis ng environment. May peace of mind ka kasi dito eh. Oo. Siguro, wala namang perfect na country. But I could say na here, parang somehow, di ba? Andun yung mismo, mas masaya ka. Wala masyadong problema. Maliban na lang siguro kung nakakuha ka ng pangit na employer. Oo. Ayun, yun nga lang talaga. Pero naniniwala ako kasi pag will talaga ni God, nadalahin ka sa isang place, iingatan ka niya kahit anong mangyari. Parang, syempre, hindi naman naging smooth yung journey natin bilang OFW, di ba? Pero, along the way, sa lahat ng mga nangyayari na yun, mararamdaman mo talaga yung guidance ni God, yung provision niya, di ba? Tsaka gagamit talaga siya ng tao para may parating sa'yo yung blessing na para sa'yo. Sige, magla-last question na lang ako. Sige. Para ano Meron ako naman? mga babanggitin sa'yo ng mga names nung mga college Parang, friends and classmates. What comes to What to first mind? comes to Char. mind? Oh. Sige, una si Divine. Isang sentence. Divine? Divine. Okay. Love. Divine love. Divine love. Divine. Coffee mate. Okay. Coffee mate kasi. Siyempre, Lagi kasama nagkakape, palagi oo. sa kapihan. Okay. Oh, friend, coffee, coffee Okay. mate, coffee mate. Si Ingrid. Shucks. Baka hindi. Naalala ko mas Ingrid, but the thing is, yung pinagsamaan ng college, wala nang maalala. Mukha na lang niya naaalala ko. Okay. Sige, sabihin na natin, mabuka. Wow. Oo. Mabuka nga ba? Nag-create na lang ng ano eh. Pero Okay. matandaan. Si Jam. Si Jam, pinagpala. Pinagpala. Okay. Si George. George, accountant. Okay. Di ba? Si Arthur. Si Arthur, Sonar. marriage certificate. Okay. Basta Alam ko marriage yan. certificate. Si Christian. Christian, Rest in peace. ganon. Si Christian, oh my gosh. I can only see the face. But parang great loss. Okay. Parang ganon. Sir, Oh. si Ian Fernandez. Maputi. Okay. Wala ko masyadong matanda na kung qualities mo niya, wala. Oh, sorry. Sobrang babaw na ng memory ko ngayon. Yung part, Kasi natulog eh. oo. Yung point na may nasabi pa ako tungkol sa ibig sabihin, may naalala pa ako tungkol sa'yo. So, hindi ko na Ano alam. ba? Ay, sa akin. Yun na nga yung afraid ako, itatanungin eh. Ha? Hindi niya maalala paano i-pronounce yung name ko. Inuman. Ganun siya.
Bad influence to eh. Bad influence. So, sabi din sa akin, di ba yun? Pero in fairness, kahit ganyan yan, talino nito sa accounting. Kaya palagi nakadikit dito eh. Nung college Doon kami, kasi ako kumukuha ng nag-iinom-inom siya doon ako doon. kumukuha ng Oo, ng lakas ng loob. Wow! Yung kanyang power niya sa Power, sa solve ng mga Yes, critical. doon talaga doon ako nakakapag-analyze eh kapag Pag nakainom ako. Tumutoma. Totoo ba? Uy, pero nung Tumutoma siya yung year niyo lang yon, Wow. yung last na year na yon, Nagseryosong-seryoso ka na talaga. no? hindi, nun lang ako napainom. Oh. Pero nung mga... So, sino nag-influence sa'yo? Ikaw? Hindi, joke lang. Ako ba? Hindi ikaw. Hindi ko alam. Parang nagyayaan lang kasi nun eh. Basta pagtapos Sino ng... yan? Pagkatapos ng evening class, tara. Hindi ko na alam kung sino nagyayaya. Basta napupunta na din ako doon. Sama-sama lang. Anyway, thank you so much. Thank you so For much. your time. Thank you for you, both of you. Kasi talagang bumiyahe pa kayo ng ilang oras. Oh Wala ba? yeah, 7 hours. 7 hours from Bari just Five to visit hours. me. Hindi ko nga mapaniwalaan na pupunta lang daw talaga sila dito para visit tayo na ako. Sabi ko, Oo, wala nga kami dala. Alam mo mga t-shirt nga lang yung dala ko eh. Hindi naman talaga for... grabe naman, mas special ko naman, di ba? Kaya pinunta talaga niya ako dito sa Bari. Bahrain, ayaw ni Mala. Sa Qatar. Ano po nga ako, guys? Iba na yung sinasabi ko. Oo nga eh. Pero, Parang- thank you very much. Thank you And so now we're off to somewhere to, para makita naman lang nila ang Doha bago sila umalis na day after tomorrow. Yeah, day after tomorrow. That's Saturday. Kaya, double time na kami, guys. Bye!